MT Novel Story. Kabanata 901. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Hindi kita mahanap. Ibinuka ni Lu Chen ang kanyang mga kamay, walang magawa. Natigilan sandali si Dao Dawis, pagkatapos ay nagising, matagal na siyang wala sa sekta. Nang marinig ang pag-uusap ni Lu Chen at ng ninuno, ang mukha ni Bai Chun ay namula sandali, at 10,000 mud horse ang tumakbo sa kanyang puso. Nakakita talaga ako ng multo, akala ko si Lu Chen ay si Bai Ding lang, at wala siyang bakang, kaya nag-o-overthink ako. Kilala ni Lu Chen si Patriarch. Ngayon ay malaki na. Alam din ng mga matatanda sa presbytery na ito ay masama, lahat sila ay may asul na mukha at maputlang labi, at lahat sila ay hindi mas mahusay kaysa kay Bai Chun. At ang mga matatanda ng iba pang mga sekta ay lahat ay tumingin kay Lu Chen na parang nakakita ng multo, at lahat sila ay nagpapasalamat na hindi nila sinaktan si Lu Chen, kung hindi ay tiyak na malaki sila. Bukod dito, ang lahat ng matatanda ay labis na nagulat. Ang ninuno ay matagal nang tumigil sa pakikisalamuha sa mga alagad ng sekta, hindi banggitin ang mga matatandang katulad nila, at maging ang dakilang susrain ay hindi madaling makita ang ninuno. Ang Lu Chen na ito ay talagang nakilala ang ninuno, talagang hindi nasisiyahan. At ang milyon-milyong Zuan Chen disciples na naruroon ay nagulat din, at lahat sila ay nagpakita ng walang katulad na inggit kahit na inggit. Ang ninuno ay isang alamat sa buong buhay niya, iyon ay isang mythical figure. Bakit hindi sila kilala ng ninuno, pero kilala niya si Lu Chen, maswerte talaga si Lu Chen. Mabahong bata, ninakaw mo ang aking 10th order na beast pill dahil hindi mo ako mahanap. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay naglagay ng isang tuwid na mukha, at nagsimulang pag-alitan siya ng ganito. Hoy! Huwag kang ang magalit, kinuha ko lang sa kamay, kailangan ko agad. Mabilis na nagpaliwanag si Lu Chen. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, ang mga manunood ay nagkagulo, at lahat ay tumingin kay Lu Chen na parang nakakita ng multo. Ang matandang ninuno ay naglakas loob na magnakaw ng mga bagay, ikaw Lu Chen talagang kumain ng lakas ng loob ng isang leopardo. Kilalang kilala ang ugali ng matandang ninuno, at kapag nagalit siya, hindi siya makikilala ng kanyang mga kamag-anak. Paano kung kilala mo, Lu Chen, si Patriarch? Kung maglakas loob kang magnakaw sa ninuno, hindi ka pakakawala ng ninuno. Okay, Lu Chen? Napakatapang mo. Naglakas loob kang magnakaw ng mga bagay mula sa ninuno, ito ay talagang kasuklam-suklam. Gayunpaman, naramdaman ni Bai Chun na ang pagkakataong tumayo ay paparating na, at siya ay naging mas masigla, at agad na sumigaw, halika rito, tanggalin ang cultivation base ni Lu Chen, itaboy siya sa sekta, at huwag na huwag siyang uupa. Na-snap, may putok mula sa ulo ni Bai Chun. Tinamaan pala siya ng malakas ng dominanting totoong tao, at may malaking bukol sa ulo. Matandang ninuno, bakit mo ako binugbog? Tinakpan ni Bai Chun ang kanyang ulo, siya ay labis na nagkasala na halos umiyak. Kung sino man ang manggahas na tanggalin ang cultivation base ng aking apprentice, dudurog ko ang kanyang bangkay sa libu-libong piraso, sisirain ang kanyang katawan at espiritu. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay sumabog sa galit, ang kanyang kapangyarihan ay kamangha-mangha, at ang kanyang mga sigaw ay nakakabingi, na naging sanhi ng pagbagsak ng gate ng bundok sa lugar at ginawang takot ang milyon-milyong tao sa pinangyarihan. Si Lu Chen Bai Oo, ang apprentice ng ninuno. Ang mukha ni Bai Chun ay naging asul sa isang iglap, at naramdaman niyang bigla siyang nahulog mula sa langit patungo sa impyerno, at iniisip niya kung mali ba ang narinig niya, at hindi man lang siya makapagsalita ng matatas. Sa sandaling ito, si Bai Chun ay labis na natakot kaya ang isang Buddha ay bumangon at ang dalawa pa ay umakyat sa langit, at 1,000,000 o higit pang mga kabayong putik ang tumakbo sa kanyang puso. Lu Chen? Anong scam? Ikaw, Lu Chen? Ay apprentice ng ninuno, dapat ay sinabi mo ito ng mas maaga. Sabi mo kanina, ninuno nakita noon pa, di ba? Kung hindi mo sinabi sa akin, niloloko mo ako hanggang sa mamatay. Sigurado. Malumanay na sabi ng dominanteng totoong tao. Kinumpirma ng ninuno, ang milyon-milyong tao sa eksena ay ganap na tahimik, at lahat ay nagulat at hindi nakapagsalita. Si Lu Chen pala ay apprentice ng ninuno. Ang ninuno ay hindi kailanman kumuha ng mga disipulo sa kanyang buhay, kailan niya kinuha si Lu Chen bilang kanyang disipulo. Kaya simula ngayon, hindi ba dapat oras na para tawagan si Lu Chen Xiaozu?
Ang balitang ito ay walang alinlangan na isang thunderbolt mula sa asul na kalangitan na ikinagulat ng buong Zuanchen Daoist sect. Ngunit si Bai Chun, na hawak ng nangingibabaw na totoong tao, ay hindi gumalaw at tila nanghina sa takot. Basura! Ang nangingibabaw na tunay na tao ay tumingin kay Bai Chun nang may pagkasuklam, itinapon ito sa lupa at sabay na binitawan si Fei Long. Ngunit si Fei Long ay may mapurol na ekspresyon sa kanyang mukha, nanginginig ang buong katawan, halos iwaksi ang lahat ng taba sa kanyang katawan. Nang matagpuan siya ng ninuno, galit na galit siya, iniisip na ninakaw niya ang ika-10 antas ng beast pill, at gusto siyang parusahan ng matindi. Kung hindi dahil sa kanyang ama, baka napatay siya ng ninuno nang hindi man lang nagtanong. Nang maglaon, tapat niyang inamin na si Lu Chen ang kumuha ng mga bagay, at ang ninuno ay kumalma. Pagkatapos, sa pagbabalik ni Lu Chen, hinikayat siya ng matandang ninuno, na nagpaplanong bigyan si Lu Chen ng suntok o kung ano. Hindi kailanman inaasahan na ang bulag na matanda ay mauntog sa talim ng kutsilyo, paanong tatayo at manunood ang patriarch. Dati sa Yonduo, ang ninuno ang humiling sa kanya na magsalita, at mahusay din siyang magsalita, na nagpausok sa 7 orifice ng dakilang elder. Gayunpaman, hanggat hindi naresolbo ang usapin ng 10th Order Beast Pill, matatakot pa rin siya dahil sa takot na hindi parusahan ng ninuno si Lu Chen, ngunit gagamitin siya para magbulalas. Sa hinaharap kung gusto mo ng isang bagay, hilingin ito ng direkta mula sa upuan na ito, at huwag kunin ito ng palihim. Ang nangingibabaw na totoong tao ay sumulyap kay Lu Chen, at galit na sinabi. Ayan yon. Lahat ng nasa eksena ay nagtaka kung mali ba ang narinig nila. Ang matandang ninuno ay hindi man lang hinabol si Lu Chen, at inilantad lamang ang bagay na ito sa isang casual na pangungusap. Ito talaga ang malalim na pag-ibig sa pagitan ng master at apprentice. Iyan ay isang 10th Order Beast Pill. Kailangan mong pumatay ng 10th Order Savage Beast para makuha ang Beast Pill. At ang ika-10 order na mabangis na hayop ay katumbas ng isang kagalang-galang, at ang lakas ng pakikipaglaban nito ay maaaring mas malakas kaysa sa isang ordinaryong kagalang-galang. May isip ng isa kung gaano kahirap makakuha ng 10th Order Beast Pill. Kung may ibang umiinom ng 10th Order Beast Pill, bakit hindi ka balatan ng ninuno at lagyan ng Sky Lantern sa ulo mo? Sa sandaling iyon, ang lahat ng matatanda at disipulo ay tumingin kay Lu Chen ng may inggit, selos, at pukot. Buti sana kung apprentice sila ng ninuno, maglalakad sila ng nakahiga sa loob ng sekta, at maglalakas loob na maglakad ng patagilid sa labas ng sekta. Sino ang nangahas na hawakan ang apprentice ng ninuno? Huwag kang gagalaw, hindi ka man lang mapag-alitan. Sa Eastern Desolate Territory, si Patriarch Zuanchen ang pinakamakapangyarihang tao. Matabang bata. Ang nangingibabaw na tunay na lalaki ay sumigaw ng malakas, at talagang ayaw niyang ilabas ang kanyang galit sa kanyang apprentice, ngunit gagawin niyang katatawanan si Fei Long. Matandang ninuno, patawarin mo sana ako. Naging asul ang mukha ni Fat Dragon, at lumuhad siya na may kasamang syura, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha na parang ayaw niya ng pera. Patawarin mo ang laki mo, kapag hindi kita pinarusahan ng matindi, hindi ko maaalis ang tonong ito. Sigaw ng dominanteng totoong tao. Old ancestor, you have to be clear about rewards and punishments. Kinuha ni kuya ang mga gamit, bakit mo ako ginagamit? Sigaw ni Fei Long. Noong si Lu Chen ay kumukuha ng mga bagay-bagay, bakit hindi mo siya pinigilan? Ito ay iyong pagpapabeya sa tungkulin, at ikaw ay parurusahan dahil sa pagwawalang bahala sa tungkulin. Panipi. Ang dominanteng tunay na tao ay talagang nangingibabaw, maging ang pangangatwiran ay napakadama na. Ito. Hindi nakaimik si Fei Long, hindi makatuwiran sa nuno, dahil hindi man lang nakipagkatuwiranan sa kanya ang nuno. Master, hindi naman tungkol kay Fei Long, anong klaseng kutsilyo ang ginagamit mo sa kanya? Bumantong hininga si Lu Chen, at pagkatapos ay itinuro ang daliri sa dakilang elder, na ginulo ang nangingibabaw na tunay na lalaki, gusto nilang patayin ang iyong apprentice, bakit hindi mo nakikitang naglalabas ng iyong galit para sa apprentice? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Bai Chun, na bumagsak sa lupa at nagpanggap na patay, ay tumalon, Lu Chen, ikaw, huwag kang ganyan, okay. Kanina lang ako nagbibiro sa iyo, pwede ba akong humingi ng tawad sa'yo? Kabanata 902. Supreme Cultivation Secret may akda, Mo Fenglai.
Sabi lang ng upuan na ito na may kabayaran ang pagbibiro. Bago makasagot si Lu Chen, nagsalita muna ang dominanteng totoong tao. Napakalamig ng kanyang tono kaya natakot si Bai Chun sa kanyang talino. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay sumimangot, tinitigan si Bai Chun saglit, tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan, at sa wakas ay hindi pinarusahan si Bai Chun mismo, ngunit nagpa siya, pumunta ka kay Tao Jin at hayaan siyang makitungo sa iyo para sa akin. Salamat, Patriarch. Nang marinig ito, umiyak si Bai Chun sa tuwa, nakahiga sa lupa at kinakagat ang kanyang ulo ng paulit-ulit. Ang akala niya ay mamamatay na siya, ngunit hindi niya inaasahan na palalayain siya ng ninuno, at kung hindi siya nasasabik ay isa siyang multo. Dahil si Tao Jin ang suzerain. Hinayaan ng matandang ninuno ang malaking suzerain na makitungo sa kanya, nakatumbas ng pagpapalaya sa kanya. Gaano man ito tretuhin ng dakilang suzerain, hindi ito magiging mas seryoso kaysa sa ninuno. Kung sino man ang gumawa ng move kanina, automatic at consciously na pumunta kay Tao Jin, huwag mo nang hintayin na mahanap kita. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay ibinaling ang kanyang mga mata at tumangay sa mga matatanda sa bahay ng mga matatanda. Ang kanyang titig ay parang isang tanikala ng kamatayan, na ikinatakot ng mga matatanda sa kanilang talino. Nagkasala ang alagad. Salamat, Patriarch. Ang mga matatandang iyon na nasa parehong pugad ni Bai Chun Snake Mouse ay tumanggo lahat at sunod-sunod na ipinagtapat ang kanilang mga krimen. Pagkatapos, pinangunahan ni Bai Chun ang mga matatanda ng bahay ng mga matatanda upang magbigay pugay sa ninuno at nagmamadaling pumunta sa Suzerain Hall. Lumingon ang nangingibabaw na totoong tao at muling tumingin kay Fei Long. Dahil pinarusahan niya si Bai Chun, wala siyang interes na parusahan si Fei Long ngayon. Paanong hindi niya maiintindihan na ang sarili niyang apprentice ay itinuro ang daliri kay Bai Chun at ginulo ang kanyang atensyon sa layuning maibalik si Fat Dragon. Dahil gusto ni Lu Chen na protektahan si Fei Long, gawin natin ito, tamad siyang lumaban. Sumunod ka sa akin kay Zhu Feng para mag-practice. Ang nangingibabaw na totoong tao ay nagsabi kay Lu Chen. Guro, hindi ko kaya ang aura ng 100,000 beses na mas mataas, kaya hindi ako makakapunta sa Zhu Feng pansamantala. Sabi ni Lu Chen, nasa Immortal Realm ka na, at hindi mo pa rin matatanggap ang 100,000 beses ng aura. Pinaikit ng nangingibabaw na tunay na tao ang kanyang mga mata, at lahat ng uri ng pagdududa ay lumitaw, kung ito ay ibang tao, ang Xuanming Realm ay makakayanan ito, anong uri ng pamamaraan ang iyong sinasanay? Ang pamamaraan ng kayamanan ay medyo espesyal. Bagamat sinabi ito ni Lu Chen sa isang misteryosong paraan, agad na naunawaan ng dominanteng tunay na lalaki na ang kayamanan ay ang Chaos Orb. Sa simula, hinabol ng dominanteng totoong tao ang Chaos Orb ngunit nabigo, ngunit kinilala ng Chaos Orb si Lu Chen bilang master. Alam niyang minana ni Lu Chen ang lahat mula sa Chaos Orb. Alam niya na ang Chaos Orb ay hindi mula sa Yuanwo Continent, kaya ang mga kasanayan ng Chaos Orb ay natural na hindi mula sa Yuanwo Continent, at kung ito ay hindi espesyal, magkakaroon ng mga multo. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ng Master at Apprentice? Tanong ng dominanteng totoong tao. Magpapatuloy si Master sa Zhu Feng, at mananatili ako sa tuktok ng bundok ng Core Disciple Academy. Sabi ni Lu Shen. Kalokohan, kung hindi ka mag-practice sa akin, paano kita tuturuan? Domineering at totoo. Hanggat ang master ay nasa sekta, maaari akong pumunta sa master para sa payo anumang oras. Sabi ni Lu Shen. Pero na, titingnan ko kung saan ka nakatira. Matapos magsalita ang nangingibabaw na tunay na lalaki, inabot niya si Lu Chen. Isuot mo ang matabang dragon. Biglang sabi ni Lu Chen. Kuya. Nang marinig ito ni Fei Long, halos natakot siyang umihi. Nakatakas ka na rin sa kuko ng ninuno, anong ginagawa mo kuya? Gusto mo ulit akong itulak sa kuko? Ang nangingibabaw na tunay na tao ay hindi na nag-abala pa ng labis, diretso niyang ipinatong ang isa niyang kamay sa matabang dragon, at saka naglaho sa harap ng mga mata ng lahat. Whoosh! Isang malakas na hangin ang tumunog. Pinangunahan silang dalawa ng dominanteng totoong tao, at biglang lumitaw sa tuktok ng bundok. Ang aura dito ay mas malala pa kaysa kay Zhu Feng. Umiling ang dominanteng totoong tao. Guro, natapos na ni Fei Long ang gawaing itinalaga mo, gusto mo bang bigyan siya ng gantimpala? Sabi ni Lu Chen. Fatty, anong reward ang gusto mo? Naalala ito ng makapangyarihang tunay na tao, at nagtanong.
Sa simula, inutusan niya si Fei Long na bumaba ng bundok para hanapin si Lu Chen, ngunit hindi niya naisip kung anong reward ang ibibigay niya kay Fei Long pagkatapos makumplito ang gawain. Gayunpaman, ngayong binanggit ito ni Lu Chen, at nagawa ni Fei Long ng mabuti, hindi masama na bigyan ng reward si Fei Long. Ako, gusto kong dilaan ang paa ni Patriarch. Nauutal na sabi ni Fei Long, ngunit dahil sa sinabi niya ay halos mawala ang galit ni Lu Chen sa kakatawa. Damn fat boy, mambola lang ang gusto niya, wala siyang kwenta. Ang nangingibabaw na totoong tao ay malungkot na tumingin kay Fei Long, at naiinip na sinabi, hindi ko kailangang dilaan ang aking mga paa, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo, at mawawala ito kapag ito ay luma na. Gusto kong maging apprentice ng ninuno. Biglang naging malinaw ang ulo ni Fei Long, at tumigil siya sa pag-utal. Dapat mong talikuran ang ideyang ito sa lalong madaling panahon, hindi ka kwalipikadong maging alagad ng trono gamit ang iyong talento. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay nagsabi, ang iyong pamilya Nangang ay sikat sa kanilang mga kastan. Ang iyong ama na si Nangang Kaitai ay isang mahusay na gumagawa ng kastan. Ang iyong anak na lalaki ay nagmana ng negosyo ng iyong ama, kaya siya ay dapat ding maging isang casting maker. Bibigyan kita ng isang piraso ng trabaho, may kinalaman sa casting. Gantimpala. Pagkatapos ng lahat, ang nangingibabaw na totoong tao ay nagbukas ng space ring at kinaladkad palabas ang isang malaking casting platform. Ang casting platform ay 3 talampakan ang lapad at 10 talampakan ang haba, at ito ay gawa sa hindi kilalang metal. Ito ay napakabigat na ang lupa ay nilubog ng isang paa. 9 na bituin ang nakaukit sa casting platform, nakaayos sa isang bilog, at 3 malalaking karakter ang nakaukit sa gitna ng bilog, star casting platform. Bukod dito, ang casting table ay natatakpan ng mga linya at hindi mabilang na sinaunang rune. Napakasimple nitong tingnan at may mga pagbabago sa buhay, na para bang hindi na mabilang na taon ang lumipas. Sa unang pagkakataong nakita ni Fei Long ang casting table na ito, alam niyang bihirang kayamanan ito, at ang kanyang mga mata ay damilat sa lugar. Ang Star Casting Platform ay isang sinaunang casting platform, isang kayamanan mula noong sinaunang panahon. Ang nangingibabaw na totoong tao ay nagsabi, nakuha ko ang bagay na ito sa isang lihim na lugar. Iniingatan ko ito ng maraming taon. Walang handang ibigay ito. Ibibigay ko ito sa iyo ngayon. Salamat, Patriarch. Tuwang-tuwa si Fei Long, at mabilis na yumuko at dinilaan ang kanyang ulo. Mula nang magsanay siya ng diamond casting, ang kanyang mga kasanayan sa paghahagis ay umunlad ng mabilis, at siya ay nagkaroon ng nakabuo din ng maraming inspirasyon sa kanyang ulo. Siya mismo ang nagdisenyo ng ilang espesyal na protective gear, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa niya ito nagawang iCast. Dahil, wala siyang malakas na casting table. Hindi maganda ang kalidad ng kanyang orihinal na casting table, at hindi masama para sa paghahagis ng mga simpleng armas, ngunit ito ay walang silbi para sa paghahagis ng mga komplikadong kagamitang pamproteksyon. Ang sinaunang star casting platform na ipinadala ng ninuno ay may pinakamataas na kalidad, na bumubuo sa kanyang kakulangan ng mga tools sa paghahagis. Ito ay simple isang napapanahong regalo. Hindi siya tinanggap ng ninuno bilang isang disipulo, ngunit ang pagbibigay sa kanya ng ganoong kayamanan ay magiging napakahalaga. Bago matapos ang pagkadyot ng ulo ni Fei Long, ang nangingibabaw na tunay na tao ay umalis na kasama si Lu Chen at pumunta sa tirahan ni Lu Chen. Nandito ang sarili kong apprentice, bilang master, natural na kailangan kong pakialaman ang pang-araw-araw na buhay ng aking apprentice. Tingnan ang lugar kung saan nag-practice si Lu Chen. Ito ba ay isang magandang tirahan? Komportable ba? Kung nakatira si Lu Chen sa isang magandang lugar, iyon lang. Kung nakatira si Lu Chen sa isang mahirap na lugar, hehe. Magkakaproblema ang mga elder ng Core Disciple Academy. Ngunit si Lu Chen ang punong pangunahing disipulo. Sinasakop niya ang pinakamagandang bundok at nakatira sa pinakamalaking pavilion. Maaari bang maging masama ang kapaligiran ng pamumuhay? Naglalakad papunta sa pavilion ni Lu Chen, pagkatapos ng ilang sulyap, tumango ang dominanteng totoong tao, okay lang mabuhay, pero medyo mababa ang aura. Bumalik na ang young master. MT Novel Story. Kabanata 903. Supreme Cultivation Secret may akda, Mo Fenglai. Bumaba ang 10 katulong mula sa ikalawang palapag upang batiin si Lu Chen.
Sa sandaling iyon, ang nangingibabaw na tunay na tao ay nakamasid sa 10 katulong na nakapaligid kay Lu Chen, natulala sa lugar, naghihinala sa buhay sa lahat ng uri ng paraan. 10 espiritong babae, 10 gintong kagalang-galang. Ang mga babae ng 10 gininto ang katawan na kagalang-galang ng lahi ng espirito ay talagang tinawag ang kanilang mga apprentice na young masters. Sa madaling salita, lahat sila ay mga kasambahay ni Lu Chen. Kung gayon ano ang kanyang Panginoon. Ang apprentice ay masikat kaysa sa master. Siya ang makapangyarihang tunay na tao ng aking Panginoon, at ninuno din ng sektang Zuanchen. Sabi ni Lu Chen sa kasambahay. Naghintay akong makita ang ninuno. Ang 10 kasambahay ay lahat ay nagnanais ng mga pagpapala sa nangingibabaw na tunay na tao. Ang upuan na ito ay samobra, nakita ko kayong lahat. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay hindi nang ahas na magpabeya, at gumanti ng isang saludo sa mandirigma. Matapos makipagpalitan ng saludo ang dominanting tunay na tao sa 10 katulong, agad niyang itinulak si Lulu sa gilid, itinaas ang mukha, at binibigkas ang mga sunod-sunod na tanong na nag-iiho ng kaluluwa. Mabahong bata, anong problema? Ang cultivation level ng upuang ito ay ang Golden Body Venerable, pero direkta kang nakakuha ng 10 maid ng Golden Body Venerable, hindi mo ba sinasampal sa mukha ang iyong guro? At saka, hindi sila mga lahi ng tao, sila ay mga lahi ng espiritu. Sinasabi na ang lahi ng espiritu ay malapit ng ipanganak, ngunit paano ka nakipagsamahan sa lahi ng espiritu? Sa harap ng lahat ng uri ng mga tanong mula sa kanyang amo, sinabi ni Lu Chen ang lahat tungkol sa kanyang karanasan sa linggo. Bagamat hindi niya gaanong nakita ang Panginoon, lubos niyang pinagkatiwalaan ang Panginoon, at hindi na kailangang itago ang bagay tungkol kay linggo mula sa Panginoon. Matapos pakinggan ang pahayag ni Lu Chen, ang nangingibabaw na totoong tao ay biglang natauhan, at labis na natuwa sa kapalaran ni Lu Chen. Alam niyang napakaswerte ni Lu Chen at napakaswerte niya, kung hindi magiging posible ang ganitong engkwentro. 10 gintong kagalang-galang ang nagsisilbing kasambahay, kahit sino ay magiging masaya na palitan sila. Kung si Lu Chen ay kumuha ng 10 gintong kagalang-galang, maaari siyang maglakad ng patagilid, ang pagwawali sa buong Eastern Wasteland ay magiging isang piraso ng cake. Haha! Ang upuan na ito ay magsasagawa ng pulong ng sekta, at ang aking Zuanchen Daoist na sekta ay mananalo sa titulo ng numero 1 sekta sa Eastern Wasteland. Ang nangingibabaw na totoong tao ay nagtaas ng ulo at ngumiti, nasa sabik at mainitin ang ulo. Gusto kong ipakita sa mga matandang immortal ng Martyr Sect at ng Kangyo Sect na ang aking Zuanchen Dao Sect ay may 10 panggininto ang katawan na kagalang-galang, at kaya ko silang durugan, anumang oras. Tingnan natin kung maglakas loob pa rin silang maliitin ang aking Zuanchen Daozang. Master, huwag kang matuwa. Pag-uusapan natin ito pagkatapos ng Zangmen Conference. Ang pinakakagyat na bagay ay tulungan muna ang 10 katulong na mabawi ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Mabilis na paalala ni Lu Chen. Naku, na-excite ako saglit, nakalimutan ko ang combat power nila. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay sumampal sa kanyang ulo, at saka lang siya nagising na ang 10 katulong ay wala ng laman at walang katumbas na kapangyarihang panlaban. Kung sila ay kinuha, maaari lamang nilang takutin ang mga tao, at kapag sila ay nag-away, sila ay matatapos. Nakikibagay sila sa aura ng Yuanwo Continent. Maaaring medyo mahaba ang prosesong ito, at walang paraan para maibalik ko kaagad ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Napakamot ng ulo at tenga ang nangingibabaw na tunay na tao, nag-isip ng mabuti sa mahabang panahon, at walang pagpipilian kundi ang sabihing, mukhang sa paghahanap lang ng ilang henyong kayamanan ay mabilis silang makakabawi. Guro, anong klaseng henyo at kayamanan ito? Bagamat minana ni Lu Chen ang maringal na alaala na iyon, wala siyang anumang kaalaman tungkol sa pagpapanumbalik ng lakas sa pakikipaglaban ng 10 katulong. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi pa nakatagpo bago, at walang klasikal na record. Sa ilang sandali, bilang isang guro, hindi ko alam kung anong uri ng henyo at kayamanan ang kapakipakinabang sa kanila. Sumimangot ang nangingibabaw na tunay na tao, at sinabing, bilang isang guro, kailangan kong maglaan ng ilang oras upang pumunta sa Central Continent upang makita kung mayroong anumang henyo na kayamanan sa Central Continent sa bagay na ito. Kung ganoon, kailan ang plano ni Master na pumunta sa Central Continent? Sabi ni Lu Chen. Kakabalik lang ni Master galing Central Continent.
Ang nangingibabaw na totoong tao ay tumingin kay Lu Chen na may kaunting kapitan sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay medyo walang magawa. Well, natahimik din si Lu Chen, hindi niya kayang hilingin kay Master na tumakbo ulit, hindi ba? Eastern Desolation, Western Desert, Bayuan at Nanman, ang apat na pangunahing rehiyon na ito ay pumapalibot sa Central Continent, ngunit may malawak na ring sea sa pagitan nila, Forbidden Sea. Pinalibutan ng Forbidden Sea ang Central Continent na humaharang sa teleportasyon sa pagitan ng Central Continent at ng apat na pangunahing rehiyon. Sa makatuwid, upang makapunta sa Central Continent, kailangang tumawid sa Forbidden Sea na nakakaubos ng oras, matrabaho, at mapanganib. Kasi, may mga sea monster sa Forbidden Sea. Zhongzhou, bilang isang guro, imposibleng pumunta muli kaagad, mas mahusay na pumunta pagkatapos ng ilang sandali. Seryosong sinabi ng nangingibabaw na totoong tao, sa pagkakataong ito ay babalik ako bilang isang guro, mayroon akong gagawin, at oras na para alisin ang mga taksil ng sangkatauhan. Habang nag-uusap may lumabas, at nanatiling magalang sa labas ng pinto, hindi nangangahas na itulak ang pinto ng walang pahintulot. Hinihiling ni Tao Jin na makita ang ninuno. Iniulat ng taong iyon ang kanyang pangalan, at alam ni Lu Chen na ang susrain ang dumating. Hindi makita. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay umungal ng galit, nakipag-chat siya kay Lu Chen, at ang pagdating ni Tao Jin ay isang pagkagambala lamang. May isang bagay na mahirap harapin sa sekta, kailangan ni Tao Jin na humingi ng mga tagubilin sa ninuno. Sabi ulit ng nasa labas ng pinto. Ikaw na mismo ang bahala sa umutot ng Zangmen, huwag mo akong pakialaman. Marahas na sabi ng dominanteng totoong tao. Guro, hayaan mong pumasok ang dakilang susrain. Nadama ni Lu Chen na hindi bagay na hayaan ang susrain na tumambay, kaya hinikayat niya siya. Galit na galit ang dominanteng tunay na lalaki kaya hindi na siya nag-abalang magsalita pa. Gusto ni Lu Chen ang kanyang ginagawa. Binuksan ni Lu Chen ang pinto, at nakita ang isang magiliw na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may regular na tampok sa mukha, makatarungan at malinis, siya ay mukhang 40 taong gulang lamang, ngunit hindi alam kung gaano siya katanda sa katunayan. My susrain? Tao Jin? Ikaw ba si Lu Chen? Sabi ng middle-aged na may ngiti sa labi. Nakilala na ni Lu Chen ang dakilang susrain. Nagmamadaling isinagawa ni Lu Chen ang pagpupugay ng mandirigma. Huwag kang masyadong magalang. Pinisil ni Tao Jin ang kanyang kamay, pagkatapos ay mahinahong pumasok. Gayunpaman, nang pumasok si Tao Jin, hindi siya naging mahinahon sa isang iglap. Ang aking susrain, Tao Jin, ay nakilala na kayong lahat. Ang orihinal na akala ni Tao Jin ay ang mga ninuno lamang ang nasa loob, ngunit maaari rin niyang makita na mayroong 10 gintong kagalang-galang doon, nagulat siya sa lugar, at nagmamadaling sumaludo. Naghintay akong makita ang dakilang soberano. Nagbigay din ng basbas ang 10 kasambahay bilang ganti. Dahil si Tao Jin ay isa ring gininto ang katawan na kagalang-galang, ang kaharian ay kapareho ng sa 10 katulong, at ang katayuan ng kagalang-galang ay pantay, kaya ibinalik ng 10 katulong ang regalo. Kung hindi, tatayo lang ang 10 katulong at tatanggapin ang regalo, at hindi magbabalik ng anumang regalo. Old Ancestor, sila. Pagkatapos umayos ni Tao Jin, tumingin siya sa dawis-dawis, humihingi ng tulong. Sila ang mga maid ng apprentice ko. Mayabang na sabi ng dominanteng totoong tao. Xiaozhou, napakagandang kakayahan. Napabuntong hininga si Tao Jin sa lugar, at tumigil sa pagtawag kay Lu Chen, at direktang tinawagan si Xiao Zuzo. Tumigil ka na sa pambobola, mababa na ang cultivation base ni Lu Chen, at magsasanay siya sa sekta sa hinaharap, dapat mo siyang alagaan ng higit pa. Sabi ng mapangangibabaw na totoong tao. Sumusunod si Tao Jin. Sa panlabas, napakahusay na tumugon ni Tao Jin, ngunit sa kanyang puso ay ngumiti siya ng pilit. Maging ang mga kasambahay ni Xiaozhou ay pawang mga gintong estatwa, may 10 pa sila. Kailangan mo ba akong alagaan? Ingatan mo ako more or less. May 2 pangunahing isyu sa sekta na mahirap lutisin, mangyaring magbigay ng mga tagubilin sa ninuno. Alam ni Tao Jin na hindi gusto ng ninuno ang kalokohan, kaya dumiretso siya sa paksa. Ang unang mahirap na bagay ay kung paano parusahan ang dakilang Elder Baichun. Dapat ba siyang paalisan sa sekta, o pumatay ng isa at igalang ang daan? Kabanata 905.
Supreme Cultivation Secret Offer, Wu Fenglai. Sa katunayan, gusto ni Tao Jin na tanggapin ang imbitasyon ng Kang Yusek. Tungkol naman sa pagkuha ng pagkakataon ng Kang Yusek na maghiganti kina Lu Chen at Bai Chun, ang kailangan lang niyang gawin ay maghanap ng paraan para harapin ito. Ngunit hindi ko inaasahan na magbabago ang mga bagay, si Bai Chun ang nag-provoke sa ninuno, lalo pa si Lu Chen ay apprentice ng ninuno. Sa ganitong paraan, hindi siya nang ahas na gumawa ng sariling opinyon. Ito ay tungkol kay Lu Chen, at ang matandang ninuno ay kailangang gumawa ng desisyon. Kung padalos-dalos niyang pinaalis si Lu Chen, kung may nangyaring mali, kailangan siyang balatan ng ninuno. Ngayong pumayag na ang ninuno, malulutas ang problema, hindi mapaparusahan si Bai Chun, at kapag sasama si Lu Chen sa koponan, tiyak na sasamahan siya ng ninuno. Sa oras na iyon, ang Kang Yusek ay maghihiganti sa ilalim ng pagkukunwari ng purging at tiyak na dudurugin ito ng mga ninuno. Lu Chen? Kung mayroon kang lakas ng loob na sipin ang pinto ng Kang Yusek, hindi ka matatakot sa paghihiganti ng Kang Yusek. Ang nangingibabaw na totoong tao ay lumingon at tinanong si Lu Chen. Siyempre hindi ako natatakot. Kung gusto nilang maghiganti, pumunta ka lang. May master ako. Ngumiti si Lu Chen at pinagtawanan ito. Tama ka, kung may problema ka, pumunta ka kay master, kung hindi ano ang gusto mong gawin ni master. Ang nangingibabaw na totoong tao ay hinampas ang kanyang hita at pinuri si Lu Chen. Ha! Si Tao Jin sa tabi niya ay mukhang nalilito, at nabigla sa pares ng napakahusay na master at apprentice na ito. Kung may iba pang master, kailangan niyang sampelan ang duwag na apprentice na ito hanggang sa mamatay. Mayroong isang baguhan sa mundo, kapag nakatagpo siya ng mga paghihirap, sumigaw siya at itinutulak ang kanyang Panginoon upang harangan ang mga palaso. Sa mundo, may isang master na ibinente ng harapan ng kanyang apprentice at tumulong pa sa pagbilang ng pera. Ano ba naman itong matanda at binata? Sila ay talagang isang kahangahangang mag-asawa, naglalaro ng mga barahan na ganap na laban sa sentido komon. Sovereign Master, kailan tayo aanyayahan ng Kang Yusek na lipulin ang Kuanglang Sect? Tanong ni Lu Chen. Makalipas ang 7 araw, sabi ni Tao Jin. Pamumunuan ko ang 2,000 pangunahing disipulo para lumaban. Sabi ni Lu Chen. Bumalik ka at sabihin kay Bai Chun na hindi ko siya hahabulin pansamantala. Kaya niyang tanggapin ang krimen at gumawa ng meritorious service. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay nagsabi, pero dapat siyang maging optimistiko kay Lu Chen. Kung mawalan ng buhok si Lu Chen, tiyak na ipiprito ko siya ng pira-piraso. Tumugon si Tao Jin, pagkatapos ay umalis, hindi inistorbo ang master-student reunion ni Master Overbearing. Guro, may paraan ba para pagbutihin ang fighting power ng 10 maid sa loob ng 7 araw? Tanong ni Lu Chen. Ano ang kanilang lakas ngayon? Tanong pabalik ng dominanteng totoong tao. Sphere Realm. Sabi ni Lu Chen. Masyadong mababa, magkano ang gusto mong pagbutihin nila? Tanong ulit ng dominanteng totoong tao. Sendai Realm. Sabi ni Lu Chen. Ang hirap, sumimangot ang nangingibabaw na tunay na tao, at sinabing, marami akong kayamanan ng mga henyo at kayamanan sa lupa sa aking mga kamay, at maaari kong ibigay ang mga ito ng isa-isa, ngunit hindi ko alam kung magiging epektibo ang mga ito. Subukan mo, sabi ni Lu Chen. Hayaan silang pumunta sa Zufeng kasama ang kanilang guro, kung saan ang aura ay ang pinakamalakas sa sekta, at ito ay medyo kapakipakinabang sa kanila. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay nagsabi, kung gaano sila makakabawi, bilang isang guro, hindi ko masasabing sigurado. Sa maikling panahon ng 7 araw, tiyak na hindi ito gagana sa Immortal Terrace Realm, at maging ang nasuspend ang Xuanming Realm. Sandaling nag-usap ang dalawa, at bumalik ang mapagmataas na tunay na tao. Sinunod din ng 10 kasambahay ang utos ni Lu Chen at pumunta kay Zufeng kasama ang mapagmataas na tunay na tao. Kung hindi nila pagbutihin ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, hindi nila magagawang labanan si Lu Chen. Pagkatapos, nang lumabas si Lu Chen sa pavilion, nakita niya ang lahat sa Zealot Legion na naghihintay sa labas ng pinto ng mahabang panahon. Lu Chen? Ang ninuno ay ang iyong Panginoon, bakit hindi mo ito binanggit sa amin? Nais magtanong ng kahihiyan si Shangguan. Walang dapat banggitin. Simula nang magsimula ako, wala na si Master sa sekta. Mas mabuting huwag na lang banggitin at mag-isa kang magsikap. Ipinaliwanag ito ni Lu Chen ng ganito. Boss,
Kasama ako ng mga ninuno sa hinaharap, maaari ba akong maglakad ng patagilid? Tanong ng Dwarf Mountain. Hawakan mo ang ulo mo, amo ko yan at hindi amo. Kaya ko, pero kaya mo. Maglakad ka ng patayo, baka mabugbog ka ng patago. Nang sabihin ito ni Luchen, agad na nalante si Aoshan. Makalipas ang 7 araw, magkakaroon ng digmaan, at lalabas ang ating Fnatic Legion. Sinulyapan ni Luchen ang lahat, at sinabing, lahat, magmadali at magsanay, ang mga kapatid na nasa middle rank lang, kumain ng ilan pang Jiwen Siyantay na table task, at magmadali sa mataas na ranggo sa lalong madaling panahon. Hindi na kailangang mag-alala si Luchen tungkol sa mga bagong miyembro ng Fanatical Legion, dahil noong sumali sila sa Legion, lahat sila ay nasa mataas na ranggo. Tanging sa mga matatandang miyembro, mayroon pa ring ilang tao na hindi mataas ang ranggo sa kaharian ng Siyantay, ngunit lahat sila ay nasa ika-6 na ranggo, at kalahating hakbang na lang ang layo nila sa ika-7 ranggo. Kahit na ang mga talento ng mga lumang miyembro na ito ay hindi kasing husay ng mga bagong miyembro, sinundan nila si Luchen sa mahabang panahon, nagpractice ng pamamaraan ng pagsasanay sa katawan ng dugo ng hayop sa mahabang panahon, hinihigop ang higit na asensya ng dugo ng Beast Emperor, at ang kanilang pangangatawan ay mas mahusay kaysa sa mga bagong miyembro. Ang bigat ay mas malaki rin kaysa sa mga bagong miyembro. At hindi ito madaling sumabog. Para mapuksa ang Madwave Sect, kailangan ng Zuan Chendao Sect ng 2,000 core disciples. Hindi nilayo ni Luchen na tawagan ang iba pang mga pangunahing disipulo. Eksaktong 2,000 katao ang Fnatic Legion, kaya hinayla na lang niya sila at pinalo. Ang Legion ay nangangailangan ng maraming tempering, at ang pagiging epektibo ng labanan ng grupo ay unti-unting bubuti. Matapos paalisan ang lahat, babalik na rin si Luchen sa pagsasanay, ngunit nalaman ni Leng Weisiang na may isa pang tao sa tabi niya. Grand Elder Bai Chun, hanapin mo akong mag-settle ng accounts. Sa totoo lang, talagang nabigla si Luchen, wala si Master, dumating si Bai Chun para mag-higanti, wala siyang kapangyarihang lumaban. Sa kanyang kasalukuyang estado, ito ay ganap na imposible na maging isang kalaban ng isang kagalang-galang. Oh, Xiaozhou, saan ka nagpunta? Itinaas ni Bai Chun ang kanyang nakangiting mukha, nakangiting maliwanag, yumuko ng kaunti ang kanyang katawan, mukhang malungkot, tulad ng isang masunuring tupa. Bago ako nataranta, hindi ko alam ang pagkakakilanlan ni Xiaozhou, hindi ko sinasadyang nasaktan si Xiaozhou, at umaasa pa rin ako. Patawarin mo ako ninuno. Nang marinig ito ni Luchen, ang kanyang puso na nakabitin sa hangin ay napasok sa kanyang tiyan. Sumugod pala si Bai Chun para humingi ng tawad. Hiniling sa akin ng dakilang soberano na magsagawa ng mga krimen at karapat-dapat na mga gawa, at samahan si Xiaozhou. Nakangiting sabi muli ni Bai Chun, sa hinaharap, kung may anumang utos si Xiaozhou, sabihin mo lang sa akin ng direkta. Hindi mo kailangang tumawag ng ibang tao. Hindi kakayanin ng ibang tao ang mga bagay ng kasing bilis ko. Tumingin si Luchen kay Bai Chun na may komplikadong mga mata, at talagang hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang, galit na galit siya kay Bai Chun, hindi niya gusto ang ganitong klase ng bullying na tao. Minsan ay gustong parusahan siya ni Bai Chun, at ngayon ay gusto na rin niya itong parusahan. Pero may kasabihan na medyo mahirap abutin at hindi patulan ang nakangiti. Tinatayang binibigyan niya si Bai Chun ng ilang malalaking sampal ngayon, at hindi na kailanman lalaban si Bai Chun, at hilingin pa sa kanya na bigyan siya ng ilan pa. Sa ganitong paraan, hindi gaanong makatuwiran. Naglakas loob siyang sipin ng tigre, ngunit hindi siya interesadong sampelan ang tupa. Great Elder, nakipag-ugnayan ka sa Kangyo Sect sa loob ng maraming taon, ano ang iyong opinyon sa imbitasyon ng Kangyo Sect na lipulin ang Kuanglang Sect? Tanong ni Luchen. I don't have any opinion. The Kangyo Sect suffered our loss last time. This time? This trick is aimed at Xiaozhou and me. Sinabi ni Bai Chun nang walang pag-aalinlangan, ang Great Demon Cave na pinigilan ng Kangyo Sect ay nabuksan ng mahabang panahon dahil ang malalakas na lalaki ng Madwave Sect ay lihim na winasak ang silang talisman. Ang Kangyo Sect ay may sama ng loob dito, at matagal nang gusto, upang sirain ang Kuanglang Song. Sa pagkakataong ito, hindi kailanman magiging kasinungalingan ang pagkilos upang maalis ang Kuanglang Song.